Kung ang hanap mo sa isang scooter ay naiiba at walang kapareho ang body at design at bukod dyan ay malupit at maangas ang kanyang datingan, ito ang motor na bagay sa iyo, ang Rusi Force 150 Fi. Silipin natin ngayong araw. Tara! Napakaangas po pala ng dating nito pong Rusi Force 150 Fi, lalong-lalo na po ito pong kanyang body and design. Ito pong kanyang mukha, mapagkakamalan mo po itong parang mukha ng transformer, no? Para po siyang robot. At gumagamit po pala ito ng projector lights para po sa kanyang high beam at low beam. At nagkaroon po siya ng daytime running light dito na parang nagsisilbing kanyang mga kilay. At agaw pansin po, ito pong kanyang pangil rito hanggang rito po sa bandang itaas na nagkaroon po siya rito ng forged carbon finish. At nandirito naman po yung kanyang turn signal sa bandang ibaba, naka full LED na rin po yan. Hanggang dito po sa kanyang cover nito pong kanyang windshield, naka forged carbon po yan. May nakalagay po rito na FI, Euro 4 po yung kanyang emission. Clear color naman po ito pong kanyang little visor. Ito pong kanyang side profile, napakamaskulado po. Ito pong kanyang side view. May nakalagay po rito na Force tapos Rusi na decal. Nagkaroon po siya ng badge rito na letter R at naka-emboss tong pins na to. Nagkaroon pa ng forged finish dito po sa bandang ibaba nito pong kanyang pairings. Grabe. Napakaangas nito pong pairings nito pong Rusi Force 150 Fi. At ito pong kanyang front fender, may nakalagay po rito na decal na CBS. Naka-combination brake system po pala ito. At gumagamit po ito ng telescopic fork na black color para po rito sa kanyang front suspension. May naka-intact po rito na Rusi in chrome color. Ito pong kanyang cast wheel is glossy black color po siya. Silipin naman po natin ito pong kanyang front braking system. Ito po pala ay gumagamit ng single rotor disc brake with 2-pad caliper na black color. At ang sukat po nito pong kanyang gulong rito po sa harapan ay mayroong sukat na 110 by 70-13. Tubeless na po ito. Naka fully digital meter panel display po ito at naka forged carbon din po pala ito pong kanyang handlebar cover. At dito po sa gitna mayroon po siyang USB Type A at Type C port. Gagamit na lamang po kayo rito ng USB cable ay makakapag-recharge na po kayo ng inyong mga dalang mobile phones at gadgets. At pagdating naman po sa kanyang mga button selectors, mayroon po itong passing light, high beam and low beam, hazard button, turn signal selector at yung kanyang horn. Habang dito naman po sa kabila, mayroon po itong engine kill switch, on and off para po sa kanyang main headlight at nandito po sa bandang ibaba ito pong kanyang electric starter. Itim po ang kulay nito pong kanyang mga handle grip. At black color din po ito pong kanyang mga brake levers. At napansin ko lang, adjustable po pala. Ito pong kanyang mga brake levers. So yan po yung kagandahan nito. At naka-carbon din po pala. Forged carbon din po. Ito pong kanyang mga side-by-side pairings hanggang rito po sa bandang ibaba. At ito pong kanyang ignition, gumagamit po ito ng mechanical key. Included na rin po rito yung kanyang fuel at set button. At mayroon po pala itong 2 front pocket. Naka-forged carbon din po itong mga to. Buksan po natin dito sa kanan. Maluwag po ito at malalim. Dito po sa kaliwa, maluwag din po at malalim. Same size lang po yan. Kasyang-kasya po dyan yung ating mga mobile phones, gloves, coins, etc. Close po natin. Yung pills ay pang premium, oh. Waterproof din po pala ito dahil meron po siyang rubber dito, hindi po siya papasukan ng tubig kahit na rainy season. Dito po sa gitna, located dito pong kanyang fuel tip at ito po pala ay merong fuel tank capacity na 9 liters at meron naman po itong fuel consumption na 40 km per liter. Close po natin ito pong kanyang fuel tank. Dito po pala sa bandang gilid, nagkaroon po siya rito ng winglet. Naka-emboss po yan. Tapos naka-forged carbon din. Pati itong takip nito pong kanyang fuel tank. Grabe naman tong scooter na to. Napakaangas. Habang dito naman po sa gitna, gray color naman po ito at may nakalagay naman po rito na electronic fuel injection. And then water-cooled 4 valve po siya. At dito po sa kanyang side profile, white color po ito at may nakalagay po rito na Force na 3D emblem. Chrome color po yan. At ito pong kanyang footboard, mapapansin natin na anti-slip itong kanyang rubber at maluwag din po ito, spacious.
At kung kayo po ay mahilig mag-long rides, kapag nangalay po yung inyong mga paa, napakaluwag din po nito pong kanyang footrest extension. Pupuwede niyong i-stretch yung inyong mga paa rito. Kaya talagang mare-relax kayo pagdating po sa mga long rides driving purposes. Ito pong kanyang upuan, nakakabilib naman, naka-camelback seat na po ito. Premium po ito pong kanyang upuan at malambot po siya. Yung pagkakatahi matibay, nagkaroon pa po siya rito ng additional chrome color na design at talagang comfortable itong sakyan dahil nga mayroon na po siyang backrest. Ito pong kanyang integrated na grab bar, M-design po siya, napakalapad, die-cast po ito kaya matibay. Black color po siya. Buksan naman po natin ito pong kanyang upuan. Uy, kusa po siyang nagbubukas. Daig niya pa po yung naka-hydraulic pero hindi po dahil talagang malaki lang po at makapal yung kanyang spring. Yun ang kagandahan dito, no? Effortless na po yung pagbubukas ng inyong upuan dahil kusa po siyang tumataas. Ulitin nga natin. Nakakatuwa kasi. Ayan, no? Tignan natin, ha? Wow! Yan yung isa sa mga gusto kong upuan. Yung usually kasi mga nakasanayan natin na upuan ng ating mga motor, tayo pa yung magbubukas pero ito, kusa na po siyang nagbubukas. So plus points yan para sa akin. Ito pong kanyang underseat compartment, malalim naman po siya. At kung akin pong tatantyahin, kasyang-kasya po rito yung isang full face helmet kahit anong size. At marami na rin po tayong mailalagay rito na mga personal na gamit. Close po natin ito pong kanyang upuan. Sakyan po natin ang Rusiforce 150 Fi para makita nyo kung gaano nga ba ito kataas. Grabe, kahit na napaka-bulky nito pong scooter na ito ay napakababa po pala ng kanyang seat height. At kung akin pong tatantyahin ay kayang-kaya po itong maabot na mga 5'2" and above. At ako po pala ay 5'6", lapat na lapat po yung ating mga paa. Kaya komportable po ito para po sa mga tulad natin na 5'6" in height. At ito po pala ay equipped with side stand engine cutoff switch. Once po na naka-engage ito pong kanyang side stand, ay hindi po magi-start itong ating scooter. So isa rin po yan sa kanyang safety features. At ito po palang kanyang side stand, die-cast na po siya na makapal kaya matibay. Gray color naman po siya, habang metal naman po ito pong kanyang center stand. Ito pong kanyang pillion step para sa ating backrider, die-cast din po siya na dark color na gray. At ito pong kanyang CVT cover, wow, napaka-astig. Naka-forged carbon po siya. Ayan oh, very attractive. Nagkaroon po siya ng 3 butas rito. At ganun din po, black color po ito pong kanyang airbox cover pero ang kagandahan niya, naka-forged carbon din po siya. At pagdating naman po rito po sa kanyang rear suspension, ito po pala ay gumagamit ng dual shock absorber. Meron po siyang tire hugger dito para maiwasan po natin na matalsikan ng putik yung other body parts nito pong ating scooter. At silipin naman po natin, ito pong kanyang taillight. Patulis po ito, V-shape design. Wow, naka-diamond shape, no? Parang robotic design yung kanyang dating. Para sa akin, astig neto dahil diamond shape po siya. Tapos, full LED na po yan. At dito po located sa bandang itaas, ito pong kanyang mga LED na turn signals. Ito pong kanyang rear fender, grabe naman yan. Naka-forged carbon din po siya. Hanggang rito po pala, sa bandang itaas. Nito pong kanyang tail light cover. Mayroon po itong plate light. May light reflector dito sa gitna. At ito pong kanyang rear fender, ang kanya pong nagsisilbing plate holder. At pagdating naman po sa kanyang rear braking system, ito po ay gumagamit ng single rotor disc brake with single pad caliper. Itim po ang kulay nito pong kanyang cast wheel at ang sukat po ng kanyang gulong rito po sa likuran ay mayroong sukat na 130 by 70-13. Ito pong kanyang exhaust pipe, black color po yung kanyang body. Itim din po ito pong kanyang head protection guard. At dark gray naman po ito pong kanyang tip at mayroon po itong single exhaust. Ito po palang kanyang brace is glossy black color po siya. Yan, matibay kaya reliable po siya kahit na rough road yung inyong daanan. At ito po pala ay gumagamit ng liquid cooled para po rito sa kanyang cooling system. At kung ang pag-uusapan po natin ay ang kanyang engine specifications, ito po pala ay mayroong 150 cubic centimeter engine displacement.
Naka-single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 4 valve. At ito po ay nakakapag-provide ng maximum power na 11 HP at 8,000 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 14 Nm at 6,750 RPM. At ang presyo po ng Rusi Force 150 Fi ay nagkakahalaga po ito ng 100,000 pesos. At kung gusto mo pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 5,000 pesos. At meron po itong monthly installment na 4,305 pesos sa loob po yan ng 3 taon. At may rebate pa po ito na 300 pesos kapag on time ka na magbabayad. At kung naghahanap naman po kayo ng mga accessories gaya po ng crash guard, rear carrier, top box, side panners, motorcycle cover, helmet, gloves o di kaya mini driving light ay ilalagay ko na lamang po yung product link dito sa video na ito. Paki-check na lamang po para hindi na po kayo mahirapang maghanap. At kung interesado po kayo na maglabas nito pong ating Rusi Force 150 Fi, ay maaari nyo po akong i-PM at i-message para matulungan ko po kayo na makapaglabas ng inyong dream scooter.